Ngayon, kanina, yung members ng Dayangans ng Congress nag-press con. Naitanong ng mainstream media, once halimbawa niya may nag-file, kasi it is expected na may magpa-file nga po. Kasama rito yung bayan muna, pero naunahan na po na nitong grupo ng Akbayan. Yung Akbayan kasi tapos yung bayan muna, magkakompetensya rin. So naunahan sila ng Akbayan. Nauna na si Akbayan Representative Percy Sindanya na mag-endorse ng impeachment complaint. Yung impeachment complaint, mga kababayan, na kanyang in-endorse, galing po kay dating Senador Laila de Lima. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Breaking news ngayon, mga kababayan. Yung various groups nag-file na po, mga kababayan, ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Yan po ang breaking news ngayon mula sa ABS-CBN, developing various groups to file impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Ayan po, yung Akbayan, bagong Akbayan congressman na si Akbayan Representative Percy Sindanya, saka si dating Senador Laila de Lima. Then yung mga civic groups, mga kababayan, sama-sama sila sa pag-file ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Sabi nga po, mga kababayan, ni political analyst Ronald Llamas, ang opsyon, mga kababayan, ni Sara Duterte ay mag-resign. Once siya, mga kababayan, na file na ng impeachment finally at siya ma-impeach, perpetually disqualified na siya to run. Sa anumang posisyon, kahit kagawad sa barangay, disqualified na po siya. Kaya tingnan natin kung i-avail ni Sara Duterte ang kanyang opsyon na mag-resign na lang po bilang Vice Presidente. Kung mag-resign siya bilang Vice Presidente, pwede pa siyang tumakbo bilang mayor ng Davao o tumakbo bilang Presidente sa 2028. Pero pag siya na-impeach, kasi matigas yung ulo niya, wala, perpetually disqualified na siya to run for any public office, kahit kagawad po sa barangay. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan na breaking news ngayon, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay iGlow Serum, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin, mga kababayan, yung ating kwento. Ito na, mga kababayan, yung impeachment complaint. Kasama yung mga pari, mga kababayan. Ayan, si Father Reyes. Ito mga civic organizations, leaders.
kasama ni Laila de Lima, tapos ni Congressman Akbayan, Congressman Percy Sardanya or Sindanya. Sa news release niya mga kababayan, sabi dito sa report ng Impact Leadership, Akbayan endorses first ever and impeachment complaint against Sara Duterte. Isara na ang bangungot na dulot ni Sara. Sabi diyan, today I formally endorse the first ever and historic impeachment complaint filed by our citizens against Vice President Sara Duterte. This moment marks a critical juncture in our nation's demand for accountability. I stand in full support of the brave citizens calling for Duterte to answer for her blatant violations of the Constitution, egregious corruption and complicity in mass murder. Panahon na para isara ng taong bayan ang bangungot na dulot ni Sara. Vice President Duterte deserves to be impeached for her abuse of power and plunder of the nation's coffers. The Filipino people deserve a Vice President who is ethical, accountable, and committed to public service, not one who weaponizes authority for personal gain. The effort to hold Sara Duterte accountable is inseparable from the broader campaign to make her father and their allies answer for their high crimes. The Duterte regime's bloody war on drugs claimed tens of thousands of lives, leaving behind a trail of grieving families demanding justice, closure, and healing. Such closure remains elusive while the perpetrators of these atrocities continue to evade accountability and cling to power. Our country must not allow the Duterte family's legacy of corruption and mass murder to persist unchallenged. The entrenched culture of impunity and graft will only be dismantled when those who perpetrate and profit from it are held to account. This impeachment complaint is but a first step. I must inspire and pave the way for further efforts to bring the Dutertes and their allies before the altar of justice. We must demand a future free from the shadows of corruption and abuse, a future where power is wielded responsibly and in service of the Filipino people. So yan mga kababayan yung laman ng statement ni Akbayan Representative Percy Sindanya. Siya yung nag-endorse mga kababayan ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Yan po siya mga kababayan. Ngayon, kanina yung members ng Dayangans ng Congress nag-press con. Naitanong ng mainstream media, once halimbawa niya may nag-file, kasi it is expected na may magpa-file nga po. Kasama rito yung bayan muna, pero naunahan na po na nitong grupo ng Akbayan. Yung Akbayan kasi tapos yung bayan muna, magkakompetensya rin. So naunahan sila ng Akbayan. Nauna na si Akbayan Representative Percy Sindanya na mag-endorse ng impeachment complaint. Yung impeachment complaint mga kababayan na kanyang in-endorse, galing po kay dating Senador Laila de Lima. Ito siya sa report ng Usapang Kongreso. Greatest comeback, ML Party List lead nominee Laila de Lima is reportedly to file an impeachment case against Vice President Sara Duterte. De Lima is known as a vocal critic of the administration of President Rodrigo Duterte, which led to her arbitrary detention. So, ito na yung panahon ng paniningil sa pamilya Duterte. So, sabi dyan, ML Party List led nominee Laila de Lima reportedly to file an impeachment case against VP Sara Duterte. So, ito na nga ang mga breaking news ng mga pahayagan mga kababayan. First impeachment complaint filed against VP Duterte. Ngayon, sabi ng mga congressmen, members ng Dayangans nang tanungin ng mainstream media kasi di ba nag-leak yung text ng ating Pangulong Bongbong asking Congress na wag na pong
i-impeach si Inday. Pero sabi mga kababayan ni Congressman Adjong, ang basa nila sa text ng ating Pangulong Bongbong ay pakiusap lang naman. Pero it is the duty of Congress, mga kababayan. Once may nag-file, kailangan nila na magbotohan po. In other words, they are mandated kasi to act on it, to deliberate. Hindi man pwede na basta na lang nila i-ignore ang isang impeachment complaint filed in Congress. So, they will deliberate it once halimbawa somebody may nag-file. May nag-file na nga po. Ito na siya ngayon, mga kababayan. So once, mga kababayan, nagtagumpay yung impeachment, na-elevate sa Senado for trial with 30% of the members of Congress voted to impeach, magsisimula po ng mabilisan yung trial. Ako tingin ko po, alam naman ninyo yung mga politiko, lalo ang ating mga senador, 23 senators ngayon ang remaining kasi po si Ed Angara, si Sani Angara pala, inappoint na ng ating Pangulong Bongbong as DepEd Secretary kapalit ni Sara Duterte. So 16 votes yung kailangan to impeach Sara Duterte. Bawat isa dyan, ito, kuwan ko lang po, analysis ko, bawat isa sa kanila, independent republic yung tawag sa kanila. At siyempre, bilang mga senador, mga politiko yan, may mga kanya-kanyang ambisyon yan. And in fact, if you notice, mga kababayan, yung impeachment kay Corona, nagsimula sa siyam lang po yung bilang ng mga senador na for impeachment, for conviction I mean. But during the impeachment trial, nakita ninyo, umabot sa 20 yung bumoto to convict Justice Corona, Renato Corona. Malamang ganon din ang mangyari. Ang matira, mga kababayan na kaalyado, at boboto again si Robin Padilla, si Senator Bato, at saka si Bongo. The rest, mga kababayan, kasi siyempre may kanya-kanyang ambisyon. Alangan man niya si Sara Duterte, ito na niya yung pagkakataon na tuldukan natin ang politika ng mga Duterte. Alangan sila pa yung babalik at tatakbong presidente. Paano na tayo? Tama ba ang aking analysis? May mga kanya-kanyang ambisyon yan to run for Vice President, for President. Pag nandyan si Sara Duterte, magiging kalaban pa nila sa posisyon sa pagka-presidente kung sila may plano din na tumakbo sa pinakang mataas na posisyon. Tama ba? So with that, ako tingin ko, ito na yung katapusan ng history ng politika ng mga Duterte na sila man lang po ang nagsimula na maghukay ng kanilang libingan, mga kababayan. Nilibing nila yung sarili nila dahil sa kanilang mga pinagagawa. Binaon ang kanilang sarili. Lalo yung pinakang huli, nakahindik-hindik na pagbabanta ni Sara Duterte. At tingin ko, mga kababayan, kasabay ng impeachment complaint na to, diretso pa rin, siyempre, yung mga kasong isasampa ng Department of Justice at saka ng PNP laban kay Sara Duterte. So, no one to be blamed, mga kababayan, but herself only. Tama po, mga kababayan? O yan lang po yung ating short video ngayon. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses.
and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.